Bistado at arestado ang isang lalaking naningil ng libo-libong piso kapalit ng bogus na trabaho sa South Korea. Ang illegal recruiter, pinag-aralan pa raw talaga kung paano mapapaikot ang mga Pinoy na gustong mag-abroad. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Nang makuha ng target ang marked money, sinalakay ng mga operatiba ng NBI Human Trafficking Division ang klinik na ito sa Malate, Maynila. Dito nakipagkita ang suspect sa biktima na pinangakuan ng trabaho sa South Korea. Walang kamalay-malay ang illegal recruiter na nakabantay na pala ang mga operatiba. Inaarasok ko namin sa lang paglabas ng batas. Sige po. 804 Buka muna. Siyam ang complainants mula sa Pangasinan na dumulog sa NBI para humingi ng tulong na pag-alamang walang permit at sa online lang nagre-recruit ang suspect. Mula 60,000 hanggang 150,000 pesos ang hinihingi ng suspect sa bawat biktima para sa processing umano ng kanilang mga papeles, visa at medical. So ang ginagamit ng mga ito para manloko, itong ating seasonal workers program with South Korea. May ginamit sila rito na isang municipality dito sa Batangas na allegedly merong memorandum of agreement sa isang LGU sa South Korea na kung saan nga magpapadala tayo ng mga manggagawa doon bilang mga farmer. Pero napag-alaman na peke ang dokumento at peke rin ang perma ng alkalde sa memorandum. Hindi na pinangalanan ng NBI ang nasabing LGU sa Batangas habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon sa NBI, labis ang panlulumo ng mga biktima na karamihan ay inutang pa ang perang ibinayad sa illegal recruiter. Umaabot sa 90,000 pesos ang pangakong sahod buwan-buwan ng suspect sa mga biktima na makakapagtrabaho sa South Korea. Alam naman po natin na itong mga recruiter na ito ay train ho na manghikayat. Pinag-aralan na nila kung paano nila makukumbinse ang ating mga kababayan na maniwala doon sa mga pangako nila. So kung matagal na pong pinakandak niya itong panluloko, sanay na po yan kung paano nila paiikutin itong mga kababayan natin. Payo ng mga otoridad sa mga nais magtrabaho abroad, huwag basta maniwala sa mga too good to be true na pangako. Ituit na ma-verify nyo with DMW na may kaukulang lisensya itong mga recruiter natin. At pag wala po itong sa listahan ng DMW doon sa mga lisensyadong recruiter, ay wag na po tayong magtuloy sa ating pag-a-apply para hindi naman pumasayang yung perang pinaghirapan natin. Nasa kustodiya na ng NBI ang illegal recruiter habang dalawa pa niyang kasabwat ang patuloy na hinahanap. Nahaharap ang suspect sa large-scale illegal recruitment at estafa. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.